Ano po ba ang ating pangunahing concern sa buhay? Ako po si Father Dion, ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group, Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Miyerkules ng ika-31 linggo ng karaniwang panahon at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Sumama kay Jesus ang napakaraming tao, humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang ayaw magpasan ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak na magtayo ng tore, hindi ba siya mauupo muna upang magplano at kwintahin kung magkano ang magagastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pera para maipatapos ang kanyang ipapatayo? Baka matapos mailagay ang mga pundasyon ay hindi naman mayari ang tore. Siya'y kukutyain lamang ng lahat na makakakita niyon. Sasabihin nila, ang taong ito'y nagsimulang magtayo ngunit hindi naman naipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi mo na mauupo upang pag-aralang mabuti kung ang 10,000 kawal niya ay may sasagupa sa kalaban na may 20,000 kawal? At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ano ang mga bagay na nagpapanatili sa isang mag-asawa, magsing-irog, sa isang nagtatayo ng negosyo, at marami pang iba na gumagawa ng malalaking desisyon o pagpasya sa kanilang buhay? Ito ay ang pagpili at pagtatakda ng mga prioridad sa buhay. Kapag mas malaki ang commitment, mas dapat suriin ang prioridad ng isang tao. Kung hindi niya ito itinatakda, maaring magduda tayo kung tunay nga ba ang kanyang hangarin na ito pa rin o siya'y naglalaro lamang. Kung nauunawaan, pinupuri at sinusundan natin ang mga taong handang isugal ang lahat para sa pag-ibig, ambisyon, karera o negosyo, bakit marami sa atin ang trinato ang ating pananampalataya na parang 1 oras bawat linggo o 1 oras bawat araw na gawain lamang? Pagkatapos nito, maaliwalas nating itinatabi at naging nasa ating sarili na at wala ng impluensya sa atin ang ating pinaniniwalaan sa ating mga ginagawa. Ang atin bang pagkilala sa Diyos bilang pinakadakila, pinakamahusay, pinakamakapangyarihan ay hanggang sa bibig lamang? Kung ang Diyos ang kinikilala nating nagpapamalas ng pinakadakilang pag-ibig sa sangkatauhan, at kung ang pagmamahal sa Kanya at ang pagtupad ng Kanyang kalooban ang pinakamahusay na maaring gawin ng isang tao sa kanyang buhay, bakit lalong kumakaunti ang mga taong tunay na gumagawa nito? Bakit sinasabi nating ang Diyos ang pinakadakila samantalang binibigyan lamang natin siya ng kaunting espasyo o minsan wala talagang lugar sa ating buhay at binaliwala natin ang kanyang pag-ibig? Mayroon bang mali sa ating mga prioridad sa buhay? Tunay nga, ang mga salita ni Jesus sa mabuting balita sa araw na ito ay nananatiling tuwirang hamon tulad ng pagkasabi nito sa mga Hudyo sa panahon ng ating Panginoon. Kung ang sino man ay lumalapit sa akin na hindi kinamumuhian ang kanyang ama't ina, asawa at mga anak, mga kapatid, pati na rin ang kanyang sariling buhay, hindi siya maaring maging tunay na alagad ko. Hindi nito sinasabi na mali ang pag-aasawa at pagkakaroon ng mga anak, na mali ang pagtalima at pagsuporta sa pamilya, o masama ang pag-aalaga sa sarili. Ngunit kung sobrang inuuna natin ang mga ito at iniwan natin ang Diyos, tayo ay tunay na nagiging salarin o guilty ng pagsamba ng mga Diyos-Diyosan at hindi tunay na sumasamba
o sumusunod sa buhay na Diyos. Ang paglalagay sa Diyos na pinakauna sa ating mga prioridad sa buhay ay hindi lamang para sa mga pare, mga relihiyoso at mga nakatalagang laiko. Ang pagkakaroon natin ng pamilya, kamag-anak o kaibigan na nabanggit kanina ay hindi dahilan upang ipagwalang bahala ang ating mga personal na obligasyon sa harap ng Diyos na nagtatag ng isang malasakitang ugnayan sa bawat isa sa atin. Lahat tayo ay tinawag na gawin ito sa iba't ibang antas at pamamaraan, ngunit may parihong laki ng pagmamahal at debosyon para sa Kanya na lubos na umiibig sa atin. Kung ang pag-ibig sa Diyos ang pinakamahusay at pinakamakabuluhang bagay na magagawa natin bilang tao, naway ito ang maging pangunahing concern at layunin ng bawat isa sa atin sa ating buhay. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa mga salitang aming narinig mula sa mabuting balita, ipinapaalala mo sa amin ang kahalagahan ng pagiging tapat at determinado bilang mga alagad na Hesukristo. Sa aming papel bilang mga sundalo, kami ay humihiling ng iyong patnubay at biyaya. Ipinagdarasal namin ang mga sumusunod. Ama, tulungan mo kaming maging tapat at matatag sa aming pagsunod kay Hesukristo. Sa gitna ng mga hamon at pagsubok na aming hinaharap, bigyan mo kami ng lakas ng loob at tiyaga upang manatiling matibay sa aming pananampalataya. Ituro mo sa amin, Ama, ang tamang pagkakasunod-sunod ng aming mga prioridad. Tulungan mo kaming itaguyod sa Hesukristo bilang unang hangarin sa aming buhay. Alisin mo ang anumang mga hadlang o mga bagay na nagpapalayo sa amin sa Kanya. Gabayan mo kami upang may pahayag ang aming pag-ibig at katapatan sa Kanya sa lahat ng aming mga gawain. Ama, gabayan mo kami sa aming pag-aaral ng mga kinakailangang pagtustos. Tulungan mo kaming maunawaan ang iyong salita at kalooban. Palakasin mo ang aming kaalaman at pangunawa upang maging mas epektibong mga alagad na Hesukristo. Bigyan mo kami ng tamang pangunawa sa mga hamon at sakripisyo na kasama sa aming tungkulin bilang sundalo. Ama, kami ay humihiling ng iyong grasya at biyaya upang maging matapat sa aming pagsunod kay Hesukristo. Gabayan mo kami sa aming mga desisyon at kilos. Bigyan mo kami ng kapayapaan at kasiyahan sa paglilingkod sa iyo. Sa lahat ng aming mga gawain, sana kami ay maging patas at tapat sa iyo. Sa pangalan ni Hesukristo, aming tagapagligtas, aming hinihiling ito. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.